Redeeming your identity. Let's have the scriptures together. Ready, go. Gawin nyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italagan natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag niyong sundin ang mga hilig ng laman. Amen? Redeeming your identity. Tapos na po yung mga panahon na ang identity mo ay Ilocano, Novo Ecijano, Pilipino. Okay din po yun, pero now God has given you a new DNA by the blood of Jesus. Amen? So, importante, mag-operational yon, mag-activate po yun. Tinubos ka ng banal na dugo, I have a new identity. Hindi na ikaw yung lumalaban sa pastor, tinatamad sa simbahan, I have a new identity. Amen? Hindi na ako yung tatamad-tamad, hindi na ako yung puno ng utang, ako ay nakapagtubos ng bukid. Amen? A new identity. Amen? Alright. And so, today, titingnan natin mabuti, lumalalim tayo. Tapos, dahil next week, hindi po ako makapagsasalita, we have a series of guests already throughout May ba yun? Oh, yeah. Okay, some questions that would have to confront you as a believer in the Lord. Are you ready? Meron palang ganon. Ang Bible po is a confrontative book. So when you read the Bible, it would confront you about many things. Number 1, nalikha ba ako ayon sa Biblia? Ganun ba paniniwala mo? And so you would align yourself to the teaching so that it will become you. Amen? Dapat po ganun maniwala ka na, nalikha pala ako ayon sa turo ng Biblia. Or, pwede mong tanongin to, sino ako sa Biblia? Ako ba yung Antichrist? Ako ba yung follower of Christ? Ako ba yung mararapture? Am I in Christ? There must be some difference from your old life. At pagkatapos pong malaman natin ang lahat ng identity natin, ang tanong ay, alin dito ang mga pinamumuhay ko na? Okay? Sa kadiliman ka pa ba? Hindi. Ako'y lumalakad na sa liwanag. I belong to the light. Sabi po ni Paul, ang ganda po ng Romans natin, ano? They that are led by the Spirit of God are children of God. That's my identity. Ang dami po Kaya kailangan sumabay na po kayo sa Romans. Amen? Paalala mo nga sa katabi mo, Romans tayo. Puro ka romance. Baka romance ang binabasa niyan Romance, iba pronunciation Ito po yung English version. Gustong-gusto ko yung binasa natin kanina This is all the more urgent. For you know how late it is. Time is running out. Wake up. For your salvation is nearer now than when we first believed. Do you feel that? Mas nalalapit na. Hindi na ako magkakaputing buhok. Hindi na ako magkakaproblema sa tumor. Malapit na yung pagliligtas sa akin ng Panginoon Alam nyo, ang ganda ng kwento ni Ate Ella, 49 years po pala tayo, siya 71, si Bishop, natanaw ko 72 ang si Bishop At ang suspecha ko sa bawat isa sa atin, wala nang mamamatay, aabutan ka na ng rapture. Amen? Good news ba yun? Hindi ka kakainin ng uod. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makikremate. Aabutan tayo ng second coming, Ate PB. Okay ba yan? Sabi ni Paul, nung kinukwenta po niya yan, nagkwenta si Paul. Sabi niya, sinulit niya po ito, 57 on the common era. Hindi na po ginagamit yung AD ngayon, di ba?
Dati, Anno Domini. Ngayon po, nakikita nyo itong CE, Common Era. Panahon po nyo yun, ibig sabihin. 57 years, 57 CE, 24 years after Jesus ascended to heaven. Ha? Ano bang computation yan? 33 AD kasi po. Noong 33 AD, tinapos ni Jesus yung gospel, namatay siya sa krus, after a few days, nabuhay, tapos po noon, 40 days, ito na naman yung 40 days, umakyat na po siya sa langit, 33 AD. So yun po ang computation. Kaya po ang Christianity talaga, sa 2033 ay 2,000 years na po ang Christianity. Kaya po pwede pong abutan na po tayo ng second coming. Ang tagal na, Raymond, no? Ha? Kaya mabuti, tayo 49 pa lang eh. So yan po yung yung computation niya. Inip na po siya, 24 years pa lang ang lumilipas. Inip na siya, tayo 2,000 years eh. Dapat ang prayer request mo, Maranatha, come Lord Jesus. Amen? Now, ang context po ng Romans 13, Romans 12. Natandaan niyo po ba yung salita niya na offer your bodies as a living sacrifice? Ay, ang ganda. Tapos pagdating po nun, puro application na po ito mula chapter 12. Theological book po kasi ang Romans eh. Okay? Romans 1 to 11, theology lang po yun. Pagdating po ng chapter 12, very practical. Ang isa sa mga application niya, how to become a living sacrifice. Chapter 13 na po yun. At itinilakay po niya yung living under governing authorities. So, kaya nyo ba yan? Merong cell leader, merong barangay captain under you, above you, merong mayor, merong presidente. There are people, there are policemen who will be governing us. Magsanay-sanay tayo. Some can be good. Imagine may protection ka if there are police. But if you are in the pursuit of the gospel, during their time, mind you, during their time, a Roman soldier is a frightful sight. Meron pong spear po kasi yan. And you can lose your life at the end of the spear. Pero ang ganda po ng perspective niya, ang ganda ng presentation niya, kasi sabi niya, these authorities serve God's purpose. Amen? Ha? So wag po niyo mamasamain na meron pong gustong kumandidato. Buti nga eh. Sa salita po ni Paul, ano sabi niya? If somebody desires to be an overseer, he desires a noble task. Buti nga may gustong tumakbo eh. Di ba? At mamuno at mamahala sa atin. That's the purpose. Pero huwag kayong mag-alala, sabi niya, even if these people are simply human, God is still in control. Huwag kang nervyoso. Sasample lang ko kayo. Ha? Alam niyo po ba, nung panahon ni Caesar, napakasama pong leader nitong si Caesar eh. Pero sinabi po ni Paul to, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Amen? Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Amen? At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang komunista. Siya rin po nag-backup noon ng mga Democrats, ng mga Republicans. Sabi ni Lord, okay lang sa akin yan. Hindi ako nasisindak dyan. Ha? God many things can be invented by man. Yung mga systems na yan. Pero sabi ni Lord, I still run the race. Really? Do you believe that? Ha? Kaya po, you can vote according to biblical standards. Pero pwede yung baliwalain nyo po. Pero sabi niya, don't sell your votes. Even if you vote, if who you voted loses, don't be mad. God is still in control. Amen? Hawak po niya yung mga bansa kasi. Oh, talaga? Kahit merong mga genocide, opo, may mga purposes po ang Diyos sa lahat ng yan. Kasi po, ang judgment po, kasama sa program po niya. Eto na, alam niyo po ba, na si Caesar ay isa sa pinakamasama. No? Ang dami pong Caesar niya, 14 Caesars in the Roman Empire, at halos lahat masasama. Pero kinasangkapan po ng Diyos, kaysa sa mga prophecy, ganito. Ito pong prophecy, ha? Panahon po ni Micah, mayroong binitawang ganito, sabi niya, O Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka, walang power, walang influence ang Bethlehem,
sa mga angka ng Huda ay magmumula sa iyong angka ng isang mamumuno sa Israel. Amen? Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una. Who would have thought that Caesar would create an edict? He created a law na kailangan po magkaroon ng census eh. Kasi po, taga-saan ba si Mary? Taga-saan ba nasaan ba sila Joseph and Jesus during that time? Buntis po si Mary. Nasa Nazareth po, di ba? Bigla pong gumawa ng batas. Kung saan ka pinanganak, umuwi ka. Naku, sabi ni Mary, ayoko, buntis ako eh. Ang layo ng biyahe. Pero napilitan po silang umuwi para matupad lang tong hula. Sa Bethlehem Ephrata. Tagaroon po kasi sa Judah, di ba? Si Joseph. Kailangan niyang umuwi, doon pala manganganak. Kaya yung hindi sikat, tulad ng bantog. Pangalan natin, bantog, di ba? Pero parang minsan bantot. Huh? Hindi sikat eh. Ang ganda ng pangalan natin, ibig sabihin ng pangalan natin, sikat. Pero, sabi niya, kahit maliit ka lang, kahit bantog ka lang, manggagaling dyan yung susunod na hari. Amen? Parang walang kwenta to, pero pinansin po yan ni Micah saka ni Matthew. Kaya po, gumagamit pa ng mga batas na nililikha. Nag-create siya ng census so that Jesus would have to be born in Bethlehem. Are you with me? Kayang-kaya pong i-manipulate ng Diyos yung kahit mga makapangyarihang hari. Alam niyo po ba na si Paraon, hindi gumagaling sa Diyos, si Pero. Pero inappoint niya po si Joseph para magligtas ng sangkatauhan during that time. Sabi niya, magkakaroon ng tagutom. Sinong nag-reveal? Si Lord sa pamamagitan ni Pero. Tuwing pipikit niya yung mata niya, takot na siya. Sabi niya, naku po, matutulog na naman ako, gabi na naman. Ha? At totoo nga, mananaginip siya. And when Joseph interpreted the dream, sabi niya, ikaw na. Ito po ang statement, sabi po niya, kaya't sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw, sino po nag-a-appoint? The wicked Pharaoh. Sino po ina-appoint? Pwede palang magkaroon ng executive director na godly na i-appoint ng isang wicked king. Amen? Ha? Sabi niya, ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. God is in control. Amen? Ha? Grabe po si Pero, eh. Oh. Alam niyo po ba, may statement ng Diyos sa isang paraong walang Diyos, ha? Sabi niya, oh, sapagkat ayon sa kasulatan, Romans po tayo, ha? Tuwan-tuwa ako sa Romans, eh. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa Paraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan. Ha? Sabi ni Paraon, wala nga akong Diyos, eh. Ako bahala dyan, sabi ni Lord. Amen? Ha? At maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Amen? Paano nangyari yun? Nag-create nga po si Lord ng famine para yung lahat ng tao sa buong mundo pupunta sa Egypt at malaman nila merong isang makadiyos na tagapamahala, mabait, tinutulungan sila para wag magutom. And so the name of the Lord, God's renown, was spread all over the world. Amen? Kayang-kaya pong ikalat ng Diyos ang kanyang pangalan. Natutuwa ba kayo? Hindi pala yung politician ang ano natin. So, kayong nenervous yan, baka matalo yung kandidato ko, hindi ako papayag. Hindi, wag pong ganon. Relax lang po kayo, ha? Ang demokrasya ay kayang-kaya po ng Diyos yan. Di mo to, bibigyan ko yung sample, ha? Nung nanalo si Digong bilang Pangulo, nobody liked him, eh. Lahat ng mga elitista, sabi nila, gusto namin disente, ito, mura ng mura. Tapos babaero, di ba? Tapos parang hoodlum, parang si Joboy, tama yung testimony ni Joboy. Tapos yung pala, ang mission pala ng Diyos, ay teka muna, ang laki ng problema ng mga tao sa Pilipinas, wala silang kamalay-malay, lalamunin sila ng drug addiction, ang gagawin pala niyang mission, war on drugs, war on corruption. Amen? Are you with me? Natatandaan niyo po ba yung Natatandaan niyo po ba yung mga problema nung dinatnan ni Digong? Yung laglag bala sa airport? Ano tawag? Tanimbala?
Naalala ba ni Don Emilio yung mga problema sa Laglag Bala? Nataniman ba kayo? No? Ang laki ng problema niya sa airport natin. Ha? Ito, grabe, nag-aalala siya ng gusto. Natanimbala scam siya. Ang dami po niyan, malaking iskandalo po yan. Pero, ngayon po, wala na. Ha? Sabi ni Digong, ipapakain ko sa iyong bala. Ha? Meron pong mga ilalagay ang Diyos, hindi mo type. Now, there was another hoodlum. Magpapakilala ako sa isang Old Testament. Ha? Grabe, inappoint ng Diyos to. Inutusan niya ang isang propeta, ang pangalan po Elijah or si Elias. Sabi niya, buhusan ng langis si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. Anong gagawin niya, Lord? Ang makaligtas tabak ni Hazael, papatayin ni Jehu. Oh, grabe, yari sa human rights yan. Ang Diyos po nag-uutos, sabi ni Lord, I kill. Ako ang nagsusugat. God is in charge of this planet. Are you with me? So, dapat po pala, tandaan nyo mabuti, anong role ng government. Si Jehu po, hoodlum din to. Sukat i-appoint ni Lord kasi may papagawa eh. May mga digmaan po kasi noong time na yan. Okay? Now, eto na. Rulers are God's servants with God's instructions. Okay? Ito, nilagay ko sa English kasi gustong-gusto ko yung version na to eh. This is, I think, New Living Translation. Sa Tagalog, maganda rin. Pero, this has taken my attention. Sabi niya, for the one in authority, sino yun? Si mayor, si gov, si president, si senador, si policeman. The one in authority is God's servant for your good. Amen? Kaya magpakabait ka. For your good pala eh. They are your servants. But if you do wrong, ay, nako po, be afraid. Why? For rulers, do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Gumanon ka nga, gano'n ka, sabi mo, lagot ka. Ha? Pakabait tayo kasi ginawa pala silang otoridad for a purpose. They carry the sword. During that time, the sword. Eh ngayon po, baril po dala ng mga yan. Ha? Kaya pag sinabi niyang, hinto, ay huminto ka. Di ba? Pag sinabi niya na, magpabaksin, sorry, wag na lang. Ngayon po, medyo mabait po sila, no? Pero meron din pong disadvantage yan. Kasi po sabi po ng Bible, sa huling araw, they will create a law. Sino yun? Authorities against the gospel of the kingdom. So marami pong mga problema, pero sa ngayon, yan po ang ginagamit ng Diyos. Ito po ngayon ang statement ni Jesus when He was here. Sabi niya, wag niyo akong boboto ha, kasi pag binoto niyo ako, ganito mangyayari. What if Jesus is President of the Philippines? Sabi niya, hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuutan nila. Bakit? Sapagkat pinapatotohanan kong pawang masasama ang mga gawa nito. Pag binoto niyo si Manny Pacquiao, naku, marami pong kaawayan. Bakit? Titirahin niya yung tax evaders. Titirahin niya yung corrupt sa gobyerno. Ay, assassinate po siya ng mga drug addicts. Ng LGBTQ. Magagalit po na naman sa kanya si paring Vice. Yeah? Bakit po? Tulad ni Jesus, i-implement po kasi nila righteousness. Kaya talagang malaking problema po pag Christian ang president. Ako gusto ko Christian ang president. Are you with me? Kaso nga lang, may problemang malaki ha. Sapagkat they will preach the scripture. Sabi ni Manny Pacquiao, nandun po ako nung isang araw sa San Juan. Naku, nadulas ako ha. Sabi ni Manny Pacquiao, yung mga pastor, pagba-Bible studyhin ko sa bawat government offices, sabi ko, patay. Mapapaaway kami nito. Hindi ho nila gusto yung Bible study kasi po, yung pong mga tongpats, yung mga kitaan po nila, madidinig po nila yan, ayaw po nila yan. And so they will assassinate pastors also, no? Sabi mga sa katabi mo, malaking problema yan pag nanalo si Pacman. Okay? Sige. So kung ano ang kalooban ng Panginoon, win or lose, there will be a problem. Are you with me? And so, hindi po talaga ito yung sana Christian para walang problema. Hindi po ganon. It doesn't work like that. There will always be a problem. Si Jesus sabi niya,
kapopuotan nila ako. Bakit? Nagsasalita ako laban sa kanila eh. That's why they killed Jesus. Are you with me? Now, eto na ha. Tatawid ko kayo ng konti ha. Yung papel na po natin to. Unjust po, he is in charge, pero sabi niya, be subject to the government. Okay? So, boboto po tayo. Magbabayad tayo ng buwis. Tinuro po niya sa Romans 13 lahat yan. Ito ngayon yung mga practical. Living with God's identity. Jesus knew who he was in the Bible. Dapat alam mo rin. Ay, nasan ako sa Bible? Ano ang identity ko ron? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ay, ako rin. Gusto ko yung identity ngayon. I will be inspiring people around me. Pagliliwanagin ko yung mga hindi alam ang gagawin. I will tell them, this is how to become a young mom. Ganito maging lolo. Maganda ka na, Raquel. Paano maging lola? Ganun. Kuya Johnson, paano mag-alaga ng kalusugan? Si Bishop, umabot ng 72. Ayaw kaming tigilang magturuan ng Bible. So kagagraduate lang, mag-aaral na naman kami. Because we are lights. Si Bishop gusto niya lagi siyang light. Mag-enroll po kayo sa Aklid. Malapit na po kami mag-umpisa uli. Kasi po, dapat po ay, patapos po yung SOL natin, ay ano naman po, how to become a pastor na. Amen? Amen? Sabi mo sa katayo mo, mag-enroll ka. Ito po ang salita ni Jesus kasi, no? Sabi niya, sinasaliksik niyo ang kasulatan sa paniniwalang doon niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang yan, ang nagpapatuto tungkol sa akin. Imagine, the scriptures speak about me, sabi po ni Jesus. So dapat ganun pala yung concept natin. The scriptures speak about me also. Ang dami mga prophecy po tungkol sa mga saints, about the church, about believers, how we should behave, how we should live. Hindi po siya nagugulat eh. Sabi niya, ito po, gagawin to ni Jesus, future po ito. Because Christ knows He is King, even if you will not submit to Him. Can we read this together? Together, ready? Go. Ang mga kaharian sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Anong kaharian ngayon? Would China bow down to Jesus? Would Russia and Putin bow down to Jesus? Sa ngayon, hindi. Pero magpapadaig ba si Jesus? Palagay mo kung hari siya? He is a powerful king. Are you with me? O yung boss ko, tigas ng ulo, ayaw akong bigyan ng mga aumento, mga benepisyo. Ay, nako, he is in charge of your boss. Yung pinakakautahan ko, ang laki ng interest. Parang hindi ko na kayang bayaran. Pwede pong ipanalangin yan sa tunay na hari, sa naghahari-harian sa atin. Okay? So, pagka ganito, alam mo na ending, ang mga kaharian pala sa sanlibutan, inilipat na kay Kristo. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Ang sarap manood ng mga delayed telecast, di ba? Balitaan mo na yung balita. Nanalo ba ang GS? Nanalo ba, Raymond? Pag kinuwento niya sa akin, pag pinanood ko, ang sarap manood kasi alam mo, panalo ang dulo eh. Alright. Now, look at this, Astig po talaga China. Ito pong pinaka-recent act ng China. China bans online Bible sales as it tightens religious controls. Ang dami pong illegal na church doon, pero okay lang, marami rin pong worship. Underground church. Ngayon po, ang galawa niya, no more FB streaming of messages. Wala na magbebenta rin ng Bible online, kasi po Bible apps yan eh. Isang araw, nagulat po sila, last Thursday lang, internet searches for the Bible came up empty on leading online Chinese retailers. Pati Amazon, napakialaman po nila. Wala nang bibili ng Bible ngayon online. Why? Ninenervous po sila sa Christianity kasi po ang Christianity, very radical sa faith, di ba? Mamamatay para sa pananampalataya. Para humina, hindi sila magbasa ng Bible. Kaya yun po ang dahilan. Among China's major religions, which include Buddhism, Taoism, Islam, and folk beliefs,
Christianity is the only one whose major holy text cannot be sold through normal commercial channels. Lahat ng falsehood, pwede! Pero ang truth, pagbabawal natin. Sabi niya, tatapang kasi yung mga Christian na yan. Baka lumaban pa sa atin. Saka baka mamaya, magpatuloy pa yan, hindi natin alam kung ano impact. Pero lahat ng falsehood, sabi niya, okay lang yan. Buddhism, Taoism, Islam, okay lang yan. Pork beliefs, yung mga pungsoy-pungsoy natin, dapat nasa social media. Malaki pong pangamba pala ng China sa kalayaan ng pangangaral. Pati po FB streaming, pinagbawal na. Na si Elon Musk, ito na, nakakatawa tong news na to this week din, no? Binili niya po yung Twitter. Sabi niya, wala namang kwenta yung Twitter, puro mga pa-cute lang. 44 billion, no? Sabi po nung isa, naku, kung binili na lang niya ang Pilipinas. Ang dami mo pera nito eh. Ano pong purpose niya? Sabi niya, I would like to be more lenient to touch on policing content. Kaya tuwan-tuwa po ang mga pastor po dito kasi po, pwede tayo mag-preach sa Twitter. Hindi pala iko-control ni Elon Musk. So, for the sake of the gospel po ito. Amen? Na? Pero siyempre, titirahin niya rin yun. Hindi natin alam kung may takot sa Diyos si Elon Musk eh. Pero ngayon po, nagtatayo po siya ng mga bahay sa kaopisina sa Mars. Paano ho siya kumikita? Paano siya nagkakapera? Nagtitinda po siya ng mga Tesla cars. Yung mga, hindi po di gasolina ang kotse niya. Maganda. Saka yung mga SpaceX. Yung mga spaceship po. Ayaw lang bumili ng mga Pilipino. Yaman, no? Tayong pera. Sabi niya, mabili nga. At susunod ko na yung Facebook. Sabi niya, bibiling ko na rin. Okay? Kasi yung mga Pilipino, kung ano-ano lang ginalagay, puro mga naliligo. Now, si Angelina Jolie nagpunta sa Ukraine. Sabi niya, bakit parang, ano ba na nangyayari? Bakit takot na takot sila? Hindi sila makialam dyan. Siya sabi niya, let me encourage the people there. She went to Ukraine to meet people displaced by the war with Russia. Pero mabilis lang po siyang nagpunta ron kasi po bigla po nag-siren, bombahan na naman. Intindi ho ng taon to. Meron mo isang principle siyang pinanghawakan. Ito po ang turo niya. Sabi niya, be famous so that you may influence. Are you with me? Uy, sikat ka ba? Saan mo ginagamit yung kasikatan mo? Ano yan, tinitilian ka lang ng mga dalaga sa basketball? Ganun lang? No. Bring them to your faith. Ito po sabi niya, hey, support the people who are displaced. Tulungan natin sila. Para magawa niya yon, nagpunta siya mismo with all the goods. Pero mabilis lang sila nawala. Okay? Sabi mo sa katayo mo, ganyan ka ba katapang? Angelina? Anong identity nito? Di ba, nagpatanggal siya ng breast, di ba? Bakit? Kasi sabi niya, baka magka-cancer ako. Ganun ho katindi ho ito. Wala pang cancer, pinatanggal niya na yung breast niya. Bakit yung mga Christian nangongopya lang? Nangopya na nga tayo sa school, pati ba naman sa Christian life? Okay, ito ang isang malaking bagay. Pagandaan natin mabuti ito. Palapakan nga natin yung Christianity. Sasali po ang MCC dito, celebration ng 2,000 years of Christianity in the world. Amen? Imagine, kailan yon? 2033. Naku naman, kala ko rapture na bukas, oh. Ano ba ngayon? 2022 lang. Next year, ina-announce si Kuya Mario, 2023, 50th po natin, bobongga natin ng konti yun, ano? Siguro mga, okay ba yung lugaw? Okay ba? Okay, lugaw, no? Sopas, pwede, no? Pwede, no? Bongga eh. Ang tindi ng mga utak ng mga taon to, no? The preparation is on. Roman Catholics, Protestants, sabi niya, ang laki ng tulong sa atin ng Christianity, ha? Binigyan tayo ng mga batas na magaganda. Honor your father and your mother. We will celebrate. Thank God for the resurrection power. Ito po ang turo ng 2033 celebration. Let us die with the death of Christ and let us live with the resurrection power of Jesus Christ. Amen? Paano ka ba mamamatay? Hinika ka lang kaya ka namatay? No. Let's die with the death of Christ. Self-denial. Let us be crucified for Jesus Christ. And then they said,
but let us live with the resurrection power of Jesus. Amen? Wow, I like it. Sasama tayo rin. Yung mga taga-GTC ba, sasali ba rito? Oo. Hindi po pwedeng puro tayo simba lang, hindi tayo puro cute. Dapat po itong isa sa magiging business natin. We will target ito, ilang taon pa to? 11 years na lang or 10 years na lang. We will depopulate hell. Sisiguraduhin natin, konti lang pupunta sa impyerno. And we will repopulate heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung aabot tayo dyan, sabi mo sa katabi mo nga, huwag kang mamamatay kundi papatayin kita. And then, Jesus Christ returns in this generation. Amen? Maranatha. And so, aayusin natin yung buhay natin. That's what Romans is saying. Teka muna, wag nang alasin yung kalasuan sa mga madidilim na bahagi ng iyong silid. Huwag ka nang masyadong magpakalango sa alak. Hey, wake up from your slumber. Hindi ka na i-cremate. Pero magpakasipag ka naman. That is if Jesus Christ will come sooner than we're thinking. Eto na, are you sure you are a believer of Jesus Christ? Amen? Magko-communion tayo ngayon. Ready na ba? Andiyan na ba yung mga elements? Magko-communion pa tayo. I want you to really feel this. Can we read together from the heart? Read together. Ready? Go. Kaya nga, mga kapatid, tiyakin nyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin nyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? That's one from Peter. Make sure! Maganda sa Tagalog, tiyakin nyo na kayo ay niligtas, tinawag ng Diyos. Pastor Joy, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Make sure you heard your name. Ganda, binanggit ko yung Pastor Joy kasi po si John Wesley was born again by his own preaching. Nakarating na ba kayo sa Wesleyan? Yung merong isang nangangabayo ron. Ang ganda po ng istorya niya. Sabi niya, alam ko yung Bible Isang araw nagpipreach ako, na-convict siya sa kanyang mga kasalanan. Baka po may mga cell leader dito, kasama kayo sa Simbata, Simnanay, Simyut, Simbeki. Pero yung kasalanan po ninyo hanggang ngayon ay hindi pa napapalitan yung Marites. Dapat mare, testimony ka na, Amen? Now, make sure, yun po ang appeal ni St. Peter sa atin. And so, do you have an ID as a believer? Amen? Do you have? Anong ID mo? Dapat hindi po yung physical na ID. Spiritual ID po dapat ito. Si Baron Geisler, ganda po ng kwento niya, Lasengo, di ba? Hindi niya alam paano makakalaya. Pero isang araw, meron pong isang therapist, psychiatrist, tinulungan siya. Ganito ang secret. Dapat si Jesus should be part of your transformation. Amen? Yung therapist po, napangasawa po niya. Amen? Ang galing po ni Lord, Kaya po, medyo umigi po yung buhay nito. Pero ang tindi ng struggle ko, sabi po niya, I still long for it. I still have the short temper. Mainitin pa rin ang ulo niya. Pero sabi niya, hindi ko alam sino itong professor niya. Kinukwentuhan niya, sabi niya, Doc F, maraming salamat po. 2019 tayo nag-start at eto na po, nasagot ng Panginoon ang aking pangarap na makapagtapos sa kolehiyo. Ang prayer request niya, college education lang. Binigyan po siya theological education ni Lord. Amen? Amen? Saan siya nagtapos? Dito po sa Antipolo. Nung April 25 lang, Bishop. Maghanap nga kayo ng mga Baron Geisler dyan, yung mga lasengo, mga adik sa bingo, pati mga adik sa kung ano. Huwag kayong matakot. Kasi po, they need deliverance in the power of the Lord. What a victory. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Paring Baren. Sabi niya, pag artista, nagkaroon ako ng pera, lalo ako nalugmok. Nagkaroon ako ng mga kaaway. Eto ngayon, ang best friend niya, puro mga pastor. Sabi niya, hahayo na tayo ng matindi. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pwede ka ba sa Bible school?
Kanina po, sabay-sabay po yung Don Watts. Ang dami, isang katutak. Nagulat ako kasi po, pati pala sa Gabaldon, tuloy-tuloy pala yung Don Watts. Oh. Pinapadala po ako ng mga picture ng mga Don Watches natin all over. Kasi po, ito utos ng Diyos sa mga hari. I urge then, first of all, that petitions, prayers, for kings and all those in authority, bakit natin pagpe-pray? That we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Amen? Magpe-pray po tayo sa election natin. Hihilingin natin kay Lord na hindi yung pananampalataya natin nandito sa mga political leaders natin. Whoever wins, God will become His Lord and He will become instruments of God. Amen? For the peace. Alam nyo, pag natanggal po kasi ang peace, prosperity is affected. Subukan nyo po makipaggera tayo sa China, makipaggulo tayo sa Abu Sayyaf na naman, sa Marawing yan, babagsak po ang ekonomiya. Importante po ang peace kasi pinsan po yan ng prosperity. Amen? So, pagpe-pray nyo pong mabuti, itong eleksyon na ito. At isa po sa purpose ng ating anniversary, napansin ko, nag-iikot po ako, ang dami ko nakakausap, ang dami po pala ngayon, unchurched. Ang dami pong hindi nagsisimba ngayon. Congratulate mo yung katabi mo. Congratulations, nasa church ka. Tanungin mo ngayon, next week ba nandito ka? Kasi po, meron po kami ginagawang program, Back to Church Sunday po ito, all through, pero bongga po yung dulon-dulo nito. Sa Sunday po kasi ay Mother's Day Pwede bang makiusap? Dalhin nyo nga yung mga nanay nyo. Amen? Ngayon, yung mga nanay, dalhin nyo rin yung nanay mo, Ate PB. Ha? Ate Merly, dalhin mo nga yung nanay mo. Wala na. Hindi, kahit kaluluwa lang. Can we campaign for a Back to Church Sunday? Amen? Tell people, hindi po pwedeng basta mabait ka lang. You need to be strengthened in the inner man. Because the identity of believers, true believers, hindi yung, dati nagsisimba ko dyan You got to believe me, one of our identity is we are strong in the Spirit. One mighty in spirit. And so, we have to do that because sin is contagious. Pwede po tayong pabagsakin talaga ng kasalanan. At ang mga magulang, naghihiwalay. Ang mga tatay, kumukuha ng mga kirida, we need to be strong in the Spirit. On Sunday, bring your neighbors here, kahit hindi po taga-MCC. Tell them, let's go back to church. You know why? We need to be strengthened in the inner man. Amen? And we Ate Ella, tama ba yun? Meron tayong gift sa kanila. Bring your parents here. Bring your neighbors. It is Mother's Day. Tapos meron po ako mga guest na foreigners. They will be blessing them also. Alright? And so it would be special every Sunday. Palapakan natin ang Panginoon. Let's go back to church. Ama namin. Nakasampu natin. Ama namin. Patawad po. Naging maluwag po kami sa pagiging manampalataya. Lumalala ang mga kapitbahay namin. At kami, Panginoon, ay nakasentro sa aming mga sarili. Palitan mo ang aming mga puso. Gawin mo kami, Panginoon Diyos, na mula sa paghahanap buhay at tahanan lamang, makikilaw kami sa iyong misyon na abutin ang mga tao pabalik sa iyo at samahan sila sa pagtalikod sa kasalanan. Salamat po sa iyo. In Jesus' name, Amen. God bless you.